4 grams kapalit ng buhay ng isang tao. Nakakadalawang puntos ka na, Michi eh. Bypass din yung first encounter mo, di ba? Yes, sir. At nanlaban din. Yes, sir. Ba't natin babayabas kung hindi kasama sa watchlist? Napamura pa, sir, siya eh. Tapos bunot niya yung baril. Agwat, sir ako. Umagwat ako, sir eh. Atras, sir ako. Ayun, sir. Biglaan na kami. Ang ibig mo bang sabihin, umatras ka ng 15 feet? Alam mo, nagsisinungaling ka eh. For my education, tanong ko lang si Sergeant Michi Perez. Ilang taon ka ng pulis? Mag 14 years, sir, nag 14 years, sir, ng July 1. Sa loob ng 14 years na yung pagserbisyo bilang pulis, ilang beses ka na nagkaroon ng engkwentro? Pangalawa to, sir. Pangalawa. Yes, sir. Yung una, saan nangyari? Sa barangay Lipahan din po, sir. Doon din, sa lugar na kung saan Ayun, sir. So, halos parehas ang pinangyarihan. Hello, sir. Magkalayo, sir. Magkalayo. Same barangay lang, sir. Same barangay, pero magkaibang lugar. So, doon sa unang engkwentro, namatay ba yung suspect? Yes, sir. Yung pangalawa, namatay din. Yes, sir. Okay. Yung unang engkwentro mo, Sarge, saan ang tama nung victim? Sir, hindi ko na, sir, matandaan. Hindi ko, sir, matandaan kung anong year din nung encounter na yun, sir. Matagal na, sir. 14 years ka pa lang sa police, di ba? So, ibig sabihin, yung first na insidente na kung saan ay nagkaroon ka ng engkwentro, hindi mo matandaan? Tandaan ko, sir, yung encounter, pero, sir, yung tama, sir, hindi ko na, sir, matandaan, sir. So, hindi mo matandaan yung unang engkwentro mo kung saan ang tama nung victim. Opo, sir. Yung bang victim, lumaban ba? Yes, sir. Armed encounter, sir. So, armed encounter yon. Anong circumstance? Para lang ma-educate kami, Sarge. So, yung first encounter mo, ikaw ay nag-conduct ng bypass din. Yes, Your Honor, sir. Anong taon yan? Hindi ko, sir, matandang 2016, para 2016, sir. 14 years ka pa lang sa police. Yung ganyang mga klaseng enkwentro na kung saan may namamatay, imposibleng makakalimutan mo yan, Sarge. Ang ibig mong sabihin, hindi mo matandaan kung ano yung sirkumstansya ng engkwentrong nangyari sa buhay mo bilang isang pulis? Sir, tanda ko, sir, yung sa encounter. Pero, sir, yung sa tama, kasi pag... Hindi naman tama na yung yung tanong ko eh. Di ba, ang tanong ko sa'yo, nagkaroon ka mo ng engkwentro, di ba? So, dun sa engkwentrong yon, sabi mo, nag-conduct ka rin ng bypass, tama? Yes, sir. So, yung suspect, ikaw ba mismo ang nag-conduct ng bypass? Bali, sir, isang team kami, sir. Isang team. So, nung binaybas niyo yun, bumunot ng baril. Yes, sir. Ilan kayo na lumapit sa kanya? Sir, isipin hindi ko, sir, na ang dami ko na, sir, na bypass operation, sir, hindi ko Pero na, sa sir, dami ng matandaan. bypass mo, dalawa lang ang may engkwentro. Yes, sir. Tama? At saka mukhang yan eh. Sige, mamaya, tanungin mo, isipin mo mabuti, tandaan mong mabuti kung ano yung nangyari nung first encounter mo. Dito naman tayo sa pangalawang engkwentro. Bypass din ang ginawa mo. Yes, sir. Okay. Ikaw ang lumapit sa suspect. Yes, sir. Sino kasama mo? Ang main backup ko, sir, ay si Police Corporal La Rosa, sir. Pero malayo-layo, sir, sa akin. Bumaba na, sir, ako sa sa motor. Okay. Yan bang, doon ka ba nakatira saan ka nakatira? Sir, taga Quezon, sir, ako, sir. Quezon ka. Yes, sir. So, posible na yung mga taga
doon sa barangay na yon, sa Quezon, sa Chaong, ay nakakakilala sa'yo bilang isang pulis. No, sir. Sariaya po, sir, ako. Sariaya ka. So, ibig sabihin, kasi may nangyari na sa yung ganong inkwentro doon, halos malapit din doon sa lugar na yun eh. So, maring sumik ka doon sa lugar nyo na ikaw ay isang pulis at you cannot and will never be trusted na mag-conduct ka ng bypass kasi makikilala ka na kaagad eh. Di ba? So, nung lumapit ka sa suspect, pakikwento mo nga ano nangyari. Lumapit ka sa suspect. Lumapit, sir, ako sa suspect, sir. Binigay ko, sir, yung 500 pesos, sir, na usapan namin, sir. Nasaan siya? Nakasakay sa kotse? Sa bisikleta? No, sir. Bumaba, sir, siya sa motor, sir. Bumaba siya sa motor. Lumapit siya sa'yo. Kabo, ikaw lumapit. Ako, sir, ang lumapit, sir. Okay. Wala. Yung motor, sir, hindi na siya, sir, na dun sa may motor niya. Ako na, sir, ang lumapit. Pagdating namin dun, sir, sa area, andun na, sir, siya eh. Okay. Inabot mo yung 500. Yes, sir. Pagkatapos, Binigay, sir, sa akin yung basura, sir. okay, pagbigay sa'yo, gaano siya kalapit sa'yo? So, malapit lang, sir, ang distansya eh. Parang ganyan na lang kami, harapan lang na ganyan. Okay, so inabot mo, binigay niya sa'yo yung drugs, Yes, sir. yung basura, sabi mo, di ba? Binigay niya sa'yo yung drugs. Pagkatapos, anong ginawa mo? Di, sir, ay tinanggap ko, sir, yung pagkatanggap ko, sir, ng basura. Check ko, sir, kung kung basura nga, kung shabu nga, sir. Sir, positive. Nung pagka nilagay ko, ko, sir, yung basura ko, yung basurang galing sa kanya. Tanggal ko, sir, si sombrero ko, sir, para yun, sir, yung napag-usapan, sir, namin na pre-arrange signal, sir, eh. Pagkatanggal ko, sir, lumingon, sir, ako dun sa mga kasama ko. Paglingon ko, sir, lumingon din siya, sir. Pagka, sir, napamura pa, sir, siya, eh. Tapos bunot niya yung baril. Agwat, sir, ako. Umagwat ako, sir, eh. Atras, sir, ako. Ayun, sir, biglaan na kami. Pinutokan niya ako, sir. Napilitan na, sir, akong gamitin yung issued firearm ko, sir. Ano yung firearm mo? Glock 17, sir, 9mm, sir. At yung gamit ng suspect, ano? Sir? Revolver, sir. Revolver. Yung pinakita kanina sa litrato. Yes, sir. Ano ba siya? Kaliwete o kanan? Sa pagkakita ko, sir, ay kanan, sir. Yung Paano siya binunot niya. bumunot nung nakita mo? Ganito, sir. Ha? Saan niya binunot? Sa harap, sa likod, sa gilid, Sir, sa ulo? Para, sir, dito sa kaliwa, sa may kaliwa niya na eh. Kapag ganyan. So, kaliwa ng parte ng katawan niya, binunot. Yes, sir. So, sa madaling sabi, siya ay kanan. Yes, sir. Yun ang pagkakatanda mo. Yes, sir. Okay. Ikaw, ano ka? Kaliwete o kanan? Kanan, sir. Kanan. Dumistansya ka, matras ka, pinutok mo. Yes, sir. Bago pa siya nakapaputok. Hindi, sir. Nauna, sir, siya magpuputok, sir. Kaya ko lang, sir, siya pinutokan. Nauna, sir, siyang pumutok. So, saan mo siya tinira? Sir, sa lower part, sir, nung katawan niya sa paa. Hindi ko pa nga alam, sir, kung tinamaan. Nakita ko lang nung bumagsak na si eh. So, nung tinira mo, tinamaan sa paa, tumumba siya. Yes, sir. So, ang baril mo, anong baril mo? Glock 17, sir. 9mm. So, 9mm yon. Okay. Mr. Chair. One last question, Your Honor, if I may. Just para lang, hindi ko lang makakalimutan. Doon ba sa... Ito bang si Brian, yung victim? Yung victim ba ay nasa OB ba ng Drug Enforcement Group ng Quezon? Sir, wala pong OB o order of battle, sir. Oh, nasa ano ba siya? Listahan ba siya ng mga known pushers or nasa watchlist ba siya? Sir, hindi ko po, dahil Quezon na, sir, yun eh. Alam mo, ba't ka nag-operate? Unang-una may COPLAN yan. Meron yan summary of information, may SOI yan. Dapat hindi ka nag-operate. And according sa Barangay Lipahan, hindi nakalista si Brian Laresma sa watchlist ng PIDEA. Alam mo ba yun? Sergeant Michi Perez? No, sir. Di mo alam. O di hindi ka nag-COPLAN. Which is a requirement for the bypass operation. Correct? Tama, Michi? Yes or no?
Oh, di ba? Pag magkukonda kayo ng operation, meron kayo sinasubmit na coordination, na co-plan. Tsaka bypass yun eh. Alam Oh, di ba? Meron? Coordination lang, sir. Tsaka pre-operational procedure, Correct. sir. Oo, saka SOI. Yes, sir. Oh. Di ba? Eh di dapat inano mo, oh, kasama ba to sa mga watch list? Ba't natin babayabas kung hindi kasama sa watch list? Tsaka paano niya na-identify na may dalang droga yon kung hindi niya kinasing yon, hindi niya pinag-aralan yon. So alam mo, bata ka pa para makalimot ka sa mga pangyayari. Alam mo yung mga ganyan, may barel, unang pumutok, kumita na yan eh. Alam din ng mga superiors mo, alam ni Captain, ano ba to, alam mo rin yan, Cap eh. Diba? Kaya nagbibigay ng masamang imahe ang ating organisasyon ng Philippine National Police because of incidents kagaya ng ganito. Eh wala naman siya sa listahan ng drug watch list. Wala naman siyang previous records na siya ay gumagamit o nakapagbenta. Eventually, nagkaroon ka ng operation. Sinabi mo na drug bust o buy bust ito. Alam ba ni Captain Macaraig yan? Yes, sir. Yes po, sir. So, alam mo na wala sa watch list si ano ba ano? Victim, yung si Laresma. From the source lang po, sir, sa asset. Saan? Sa Alpha, sir. Ang nakuhang kuwan po, sir, yung information po. Oh, pero pagka buy bust may pre-ops yan, di ba? Yes, Your Honor. Okay, yung pre-ops ba, basihan mo yung information galing sa asset? Doon lang po sa asset. Matagal ka na bang pulis, ano? Captain Macaraig? Yes, Your Honor. Oh. Police Master Sergeant po. Master Sergeant. Oh, well, promoted ka na. Pinromote ka kaagad ni Congressman Dan Fernandez. Hindi, ang punto ko dito, Mr. Chair, Your Honors, is that yung mga drug suspects, yung mga nasa watch list, yung mga kinokondakan ng buy bust operation, may mga previous records yan. Di ba? Yes, sir. Okay. Dahil kung may mga previous records yan, alam mo na posibleng may laman yan. Ibig sabihin, may dala yan. Yes, sir. Di ba? O, ngayon, yung kwento dun sa affidavit ng kapatid ng victim, sinasabi niya na merong pera na inabot siya pambili ng solar, ano yun? Solar electric fan. Oh. Solar electric fan. Gaano karaming shabu nakita mo doon? Nakuha mo sa kanya? Bali po, hindi po ako nakakuha, Your Honor. Oh. Si Sige, gaano karami? Perez po. Mahigit, sir, 4 grams, sir. Mahigit 4 grams. Yes, sir. Okay. 4 grams kapalit ng buhay ng isang tao. Nakakadalawang puntos ka na, Michi eh. Di ba? So, buy bust din yung first encounter mo, di ba? Yes, sir. At nanlaban din. Yes, sir. So, yung kwentong yan, medyo, alam mo, If I may, Congressman go ahead. Barbers. Hindi, I'm running out of words to hindi, kasi say, I Mr. just wanted Chairman. to explore that issue as well. Kasi parang medyo familiar din ako dun sa issue yan. Michi, kasi bro, sandali lang, isa lang. Kasi babalikan natin yung issue yun. Sinasabi mo na meron din nangyaring buy bust operation. Kanina sinabi mo, hindi mo tandaan, pero something like 2016, di ba? Is that a legitimate buy bust operation? Was that recorded sa ating police station? Yes, sir. Are you sure? Yes, sir. Michi, huwag kang magsisinungaling, ha?
Was there a case filed against you about this operation? Sir, yung sa motopropyo, sir. Meron? Yes, sir. Pero, am I right that the person that was killed during that time, ang pangalan niya is Adan? Is that correct? No, sir. Anong pangalan nung napatay? Ronilon, ano ko lang, sir? Villalobos, sir, ang apelido, sir. Villalobo. Villalobos, sir. So, hindi to yung Adan, iba pa yung Adan. Sir, hindi ko, sir, kilala yung Adan. Hindi mo kilala yung Adan. Okay. Later on, we will be inviting those people as well, no? Kasi napanood nila yung ginagawa natin eh. And there are two personalities who contacted us that you have the same kind of bypass operation allegedly that was conducted. But for the meantime, I will be yielding the time of... are you done, Congressman Barbers? Not yet. Yes, I am. You are done. I yield to the... Okay, so... I yield to Congressman Bago Acop. ako magtanong muna, I'll let Congressman Acop, then Congressman Kit Flores, and then I will, if others will not ask, I will be asking. Okay, Congressman Acop. Thank you, Mr. Chair. This would not form part of my interpellation. Ito po yung clarification lang doon sa sagot doon sa katanungan ni Honorable Barbers at nung last hearing kay Honorable Busita. Sergeant Perez, if you remember doon sa last hearing, nung ako ang nagtanong at si Honorable Busita nagtanong sa iyo, the distance o yung distansya nung kayo'y nagkabarilan, allegedly, ni Mr. Brian Laresma ay 5 meters. Tumayo ka pa nga nun. Sinabi mo 5 meters. That's about times 3.2 feet. That's about 15 or 16 feet more or less. Di ba? Ang tanong ko ngayon sa iyo, at what point in time kayo nagbarilan? Kasi sagot mo kay Honorable Busita noon is na complete o natapos yung bypass operation. Ngayon ang sagot mo kay Honorable Barbers na complete yung tapos nagkabayaran. At that point in time nakita mo bumunot si Brian, and then umatras ka. Ang ibig mo bang sabihin, umatras ka ng 15 feet? Bago ka nabaril ni Brian? Alam mo, nagsisinungaling ka eh. Nag-aantay lang ako ng isang member dito para makumpleto. Para sa totoo lang, mag-antay ka hanggang mamaya. Nagsisinungaling ka eh. Kaya paano mo may papaliwanag yung ganun? Nagbayaran kayo, kinuha mo yung pera ni Brian, tapos nakita mo na bumunot, umatras ka ng 15 feet, tapos pumutok yung si Brian ng 2 beses, tapos gumanti ka. Imposible eh. Iha? Paano kang maka-atras ng 15 feet kaagad? Ikaw na mismo ang nag-demonstra nung last hearing dito eh. Tinanong ko ano ang distansya. Sabi mo, more or less 5 meters. Minonstra mo pa. Di ba? Natatanda mo yun? Yes, Your Honor. Yes. At alam mo ba yung distance na 15 feet? Kung hindi ka pumuputok regularly, tatamaan mo sa gusto mong patamaan yung target? O tsamba lang yun? Kung totoong nangyari? Sir, pumuputok po ako, sir. Sabi mo, once a month, pumuputok ka last time. Pero, sir, ano po? Yun na nga. Hindi ba tinanong ko rin yung tanong na yan sa'yo last time, Iha eh? Kaya ako nagtatanong na magaganon dahil mayroon gusto akong i-establish. Yeah. 14 years ka lang sa serbisyo.
ako mahigit 30 taon. Para doon sa kwan mo, istorya mo. Narinig ko na yan ng hindi lang 100 beses. Istorya na ganyan. Para sabihin ko sa iyo ang totoo, iba ang istorya na nangyari. And I will ask your officers kung ano talaga yung tunay na nangyari. Wala naman putukan na nangyari. Binaril nyo lang yung tao kasi gusto niyan tumakas. Naiiwan ka na mag-isa dahil ginagawa yung mga coordination. Ano, Iha? Ikaw ang nagbantay kay Brian nung nakuha ninyo at yung mga kasamahan mo gumagawa pa ng coordination para gawin ninyong legitimate yung operations ninyo. Dahil antimano, hindi legitimate yung operations ninyo Ikaw naman, Iha.